Matapos ang matinding last chapter na kung saan ay may konting pasilip kay Yuji Itadori, ngayon ay lumabas na ang spoilers para sa parating na Chapter 11 ng JJK Modulo. Sa wakas, matutunghayan na natin ang mga sumunod na eksena matapos ang pagbaplano ng cultural exchange event ng mga tao at ng mga Mumyans. Pero disclaimer muna, isa lang po itong spoilers kaya subject to change pa at hindi pa accurate ang mga impormasyong ilalahad ko ngayon. Kaya naman, this is Mr. AI Anime, wag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula ito kina Usami at Mino na nag-uusap at napag-usapan nila ang tungkol sa mothership na ginagamit ng mga Mumyans. It turns out na ang enerhiya na pinagmumula ng mothership ay curse energy. Dahil sa revelasyong ito, magpa-progress daw ang innovation sa pag-convert ng curse energy into power na posibleng maglagay muli sa mga Hapon sa delikadong sitwasyon, lalo na't kinikidnapan ng mga Hapon ang mga may curse energy dahil mas laganap ang mga sorcerers at curse users sa Japan kumpara sa ibang bansa. Kaya ang plano ni Usami at Mino ay itago muna ang impormasyong ito at gamitin bilang oportunidad ang dinner party mamaya para makipag-negotiate sa mga Mumyans tungkol dito at sa iba pang political aspects na magbibigay raw ng long-term benefits sa kanila. Maya-maya pa tumawag si Yukanamino at sinabihan sila na tapos na raw ang kanilang taste testing test. Kaya dapat na silang maghanda ng high-spec o magandang klase talaga ng octopus. Kaya sabi naman ni Usami, may kakilala raw siyang tutulong sa kanila sa pagkuha ng octopus. Matapos niyan, sa susunod na eksena ay nagpunta sina Maru at Tsurugi sa taong tinutukoy ni Usami at nag-inquire sila kung paano makakuha ng magandang klase ng octopus. Mula rito ay wala nang available translation mga kaibigan upon the time of this recording, kaya ang ilalahad ko na lang mga yon ay ang mga eksena at konting impormasyon na nakuha base mismo sa mga larawan. Dito ay ipinaliwanag ng lalaki sa kanila kung paano makakakuha ng mga magagandang klase ng octopus. Matapos nito, naghanda na sina Tsurugi at Maro para kumuha ng mga octopus. Naging challenging ito para sa kanila dahil napakaraming jellyfish sa area o sa ilalim ng lugar kung saan nila kukunin ng mga octopus. Samantala, sina Yuka at Cross naman ay makikitang nag-uusap din. Balik kina Tsurugi at Maru, makikita na sa bawat pag-dive at pag-ahon nila ay namamaga at nagkakaroon ng mga skin rash ang kanilang muka at katawan dahil sa sting ng mga jellyfish, pero nagtagumpay pa rin sila sa pagkuha ng octopus. Matapos nito ay nabanggit ang tungkol sa mga Kalyan o ang mga kinoconsider ng mga Mumyans, partikular na ng Romillian tribe, bilang mga divine creatures na kanilang wino-worship. Posibleng mas ipinaliwanag pa rito ang tungkol sa mga Kalyan. Naalaman din natin na ang mga Kalyan ay nag-iiba-iba sa shape and sizes. Nabubuhay sila hanggang sa katandaan, maliban na lamang kung papatayin talaga sila at ang impormasyong ito ay mula sa previous chapter. Pagkatapos nito ay nagkaroon ng konting conversation sina Tsurugi at Maru. Sa susunod na panel sa isang area, dito na isinagawa ang Takopa Party o Takoyaki Party na nagustuhan naman ng mga Romillians. Makikita rin ang conversation ng isang chef kina Yuka at Tsurugi at tila nagkaroon sila ng konting misunderstanding. Dito naman kina Usami at Deborah ay nagkaroon sila ng masinsinang pag-uusap kung saan ay nagpalitan sila ng mga opinyon at mga ideya at tila seryoso rin ng kanilang napag-usatan. Maya-maya pa, nagpasya si Deborah na umalis muna, ngulit sinalubom siya ni Yuka at ng chef at tila inadress siya ng mga ito ng casual, bagay na ikinagulat ni Usami at Jabaloma. Subalit nang nagkaroon ng eye-to-eye contact si Deborah at ang chef, biglang nag-blush ang chef at tila nagwapuhan siya kay Deborah, kaya ang pinaharap na lamang ng chef ay si Yuka. Matapos iyon, nauntog naman si Deborah dahil sa tangkad at sa sungay nito. Maya-maya pa, habang nagpapatuloy ang kanilang dinner party, ay nag-enjoy naman sila at sarap na sarap si Jabaloma sa takoyaki. Habang si Cross naman ay tila gumagaan na rin ang kanyang pakiramdam at nakikipag-usap na ngayon sa kanila. Samantala, sa mothership, makikita ang mga tropa ni Oski na hindi nakapunta sa Takopa Party. Tila nagyaya ngayon ng mga tropa ni Oski na sumama siya papunta sa party o posibleng sinabihan siya ng mga ito na sa susunod ay dadalo na talaga sila sa Takopa Party. Subalit tumanggi si Oski. Nagulat naman sila nang may humihingi ng tulong sa kanila. Makikita ang elder na si Murian na napaluhod at tila may kakaibang nararamdaman. Agad siyang nilapitan ni Oski dahil nagtataka ito kung ano ang nangyayari. Maya-maya pa, nagsalita ang matanda at sinabi, nakikita ko ang isang Hapon na pumatay ng isang Kalyan. Sabay kita ng kanyang third eye na tumutulo ang luha. Kasunod nito ay isang eksena na tila nagaganap sa Tokyo, sa isang abandoned place, ang parehong lugar kung saan naganap noon ang laban ni Gojo at Sukuna. Ayon kay Tsurugi, sa lugar na ito lamang sa Tokyo, nag-aapir ang mga cursed spirits matapos ang nangyaring Culling Game noon.
na nag-i-imply ngayon na ang mga kalyanang wino-worship ng mga Romilians ay posibleng mga cursed spirits pala. Sapagkat wala namang kalyan na dinala ng mga Romilians dito sa Earth at dahil sa sinabi ni Tsurugi na ang mga cursed spirits ay nag-a-appear lang sa Tokyo pagkatapos ng insidente ng Kaling Game, tila ipinapahiwatig nito na may nag-exorcise o pumatay ng isang cursed spirit na siyang naging dahilan ng pagluluha ng third eye ng matandang si Murian. Mula sa previous chapter, nabanggit na taning ang mga Romilians lang ang tumutulo ang luha mula sa kanilang third eye kapag may namamatay na isang kalyan. Kaya posible na ang pagpatay sa isang cursed spirit sa Tokyo ang siyang naging dahilan ng pag-iyak ng third eye ng matanda. Isang matinding dilema ito mga kaibigan kung ang mga kalyan na wino-worship ng mga Romilians ay hindi pala tunay na mga banal na nilalang kundi mga cursed spirits. Napakatindi ng twist na ito, kaya excited na akong makita ang full chapter upang malaman kung ano nga ba talaga ang nangyari at kung sino ang posibleng pumatay o nag-exercise ng cursed spirit sa Tokyo, pati na rin ang iba pang mga detalye at revelasyon nilalantad. Marami pa talagang ibang bagay na siguradong magpapahype sa atin paglabas ng full chapter dahil rough at incomplete translation pa lamang ang pinagbabatayan natin sa ngayon. Kaya tutok lang sa full chapter review natin para sa chapter 11 ng JJK Modulo para mas maramdaman nyo pa ang tindi ng development ng kwento. Dito muna natin tatapusin ang ating spoiler review mga kaibigan. At kung nagustuhan nyo ang video, don't forget to like, comment, and subscribe para sa iba pang videos tulad nito. Maraming salamat, this is Mr. AI Anime, and see you guys again on my next video.